So sa ngayon, nangyari kasi nung June 11 ito. Opo. So mahigit isang linggo na, no, ang nakaraan. Kayo ba ay natignan na ng isang doktor, yung dalubhasa po sa mga ganyang Opo, karamdaman? opo, attorney, dinala po ako una doon sa Santiago Medical City kasi Okay. doon po bumangga yung sasakyan na sinakyan ko. Hindi pa kayo nakakalayo? Hindi pa po, Okay. nasa Santiago pa lang po kami noon. Okay. Bigla na lang po kasi, hindi ko kasi dahil nandun po kasi ako sa likod ng ng driver. Okay. So bumangga po yung yung sasakyan, ito po yung tumama. So yun po, tamang-tama naman po na doon mismo sa hospital na yun, doon na po ako dinala. Pero Okay. bago po yun, hindi muna ako inasikaso ng mga medics kasi meron po kasing mga ibang casualty na nandun na nabangga nung driver. Mas malala po. Mas malala po doon. May pumanaw po ba? Meron po, attorney, meron po. According po sa police report po, meron Okay. pong pumanaw. Tapos po yun, sabi ko, help, hindi ako makahinga. Nasa loob kayo ng Nandun po, bus? nasa Hindi bus kayo po. tumilapon sa labas? Hindi So, po, nandun na kayo sa attorney. loob? Hindi Okay. po. Nandun po ako sa Saan po loob. kayo tumama? Bakit nagkaroon ng fracture? Yung po, yung headboard po ng ng sa likod. Yung pagitan ng driver at Opo. saka ng... Kasi kayo yung nasa unahan. Opo, Okay, medyo opo. ano yun eh. Oh, metal matigas po Oo. siya. Okay. So ito po yung tumama, tsaka dito ko po, Sa ribs ninyo. sa ribs ko po. Tapos po yung attorney, nagpapatulong. Tulog po ba kayo? Anong Hindi oras po ba ako ito tulog. nangyari? Maaga po yun eh. Mga 7 pa lang po yun, ma'am. In between Okay. 8 pa lang po yun. Kasi nagpapanood kasi sila ng yung may TV kasi May TV, doon. oo, Opo. may Nanonood. pelikula. Nabigla na lang po ako na biglang tumama na po yung dito ko sa nagsisigawan na po lahat ng mga Meron po pasahero. bang mga seatbelt ito? Na Meron po, attorney. Pero Meron hindi po. kayo naka-seatbelt? Nag-seatbelt po ako pero nung nandun po ako sa Ilagan, kung bakit naman po kasi tinanggal ko yung seatbelt ko. Okay. Opo, tinanggal ko po kasi meron po akong kukunin dun po sa bag ko, Okay. opo. So, yun bad po. timing lang talaga. Bad timing lang po talaga. Ganun po ang nangyari. Dinala po kami dun sa pinakamalapit na doon na mismo sa hospital. Tinatanong po ako ng medics kung anong masakit sa akin. Sabi ko, sir, hindi ako makahinga. Masakit Yun pala, po yung may oo. tama na sa ribs. Opo, sabi nung medics na po, attorney, ma'am, fractured na po yung clavicle mo. Automatic Okay. na po kasi That's the pagang-pagano. shoulder blade. Opo. Tsaka meron, nung dinala ako sa ER. So internal po ito, walang nakitaan na sugat o dumudugo sa inyo Wala nung, naman po. nung nangyari yun. Wala naman Okay. po. Nung nadala po kayo sa ospital, meron po ba agaran rin galing sa 5-star bus line? Meron pong na pumunta. Meron namang pumunta. Opo. Okay. At nag-asikaso rin. kung Nag-asikaso ano mga po, kailangan. opo. Okay. So ngayon po, ano po ang magiging next steps para po tuluyan po ang pagpapagaling ninyo? Nagpa-transfer kasi ako doon sa CVMC Cagayan attorney Valley. Cagayan Valley po. Mm-mm. Na-confine po ako doon ng 2 gabi. Ano po ba itong ang Cagayan Valley Hospital? Government Ay, po siya. rin. Government po. Nasa So, Santiago pa rin ba ito? hindi po, Cagayan Valley na po nandun yun. na. Nasa Okay, sa po. Tuguegarao na Opo, area. opo. Okay. Wala po silang binayaran kahit 5 doon, attorney, kasi doon ako nagpadala sa government. Oo. Covered po ng PhilHealth ko at saka malasakit. Mm-mm. So may pumunta naman po na according to the doctor, sabi nila dun sa dun sa mga x-ray ko po na it will heal pero it will gonna take time. Okay. Yun po ang sabi nila sa akin. Pero pwede rin namang pong maoperahan yan kung gugustuhin nyo. Ilang taon na nga po kayo? 57 po. Bata pa. Attorney, Pwede pa tayo magpa-opera. Opo. Yun po ang suggestion po, yun po ang pagkakasabi ng doktor na tumingin po sa akin. So yun po, after nung confinement, wala pong umuwi po ako. Nakipag-communicate po sa akin yung yung 5-star po sa Viber po na nakikipag-bargain po sila sa akin. Yung una pong offer nila is 10,000. Okay. Tapos, Para po saan yun? parang kasi humihingi po kasi ako ng financial support Okay. na para sa paggamot ko, Pagpapagamot, lahat po, pangangailangan. Tapos, nagtitinda rin po ako ng mga kakakanin po sa harapan ng bahay kasi malapit po ang eskwela. Saan doon po sa ba kayo papunta nito sana? Pupunta po ako ng Talavera, attorney. Hanggang Talavera lang Hanggang kayo? Talavera lang so, po Nueva ako. Ecija? Opo. Okay. At this point po, ano po ang naging
kumbaga tulong pa lang na nabigay na? Wala pa po, attorney. Wala pa talaga? Wala pa po. Zero As in, balance? Wala pa po. Attorney Greg po, magandang hapon po. Sir, pwede niyo po ba kaming paliwanagan tungkol po sa mga responsibility po ng isang common carrier, no? Ang tawag natin kay 5-star bus line. Opo. Pagka meron Opo. pong mga ganitong mga aksidente, saan po magmumula muna ang tulong dapat at ano ang dapat na ibigay na tulong ng isang common carrier po? Unang-una po, meron po tayong tinatawag na passenger accident insurance na Yun. binabayaran po 'yan ng ating mga public utility operators. Kung saan po pwedeng mag-claim po yung ating mga pasahero na nasaktan, na-injure or namatay po. Pero During the biyahe. Oh, pero ang magfa-facilitate po nito, we expect na dapat si Busline ang mag-facilitate nito. Yes Tama po po. ba? Mm-mm. Yes po. And yes would po, we have tama an po yun, idea po Attorney kung Ina. magkano ito? Meron Minimum. po tayong meron po tayong in case of death meron pong 400,000 tapos may hospitalization po 'yan na I think 200,000. Yan po dapat i-process po. Bawat pasahero Ayun po ito pala eh. hindi po sila hati-hati. Oo, bawat po, pasahero. entitled po doon. Okay. Mm-mm. Opo. Ngayon po. Ngayon, tapos dapat po iayusin po 'yan ng bus company, hindi pwedeng hayaan lang na lang po nila 'yan dahil sa insurance. Nako. Bukod pa naman po rito, dapat naman po kung kulang man yung insurance, dapat yung public utility operator po ay dapat punuan yung gastos dahil sa kanila Ayun. po, hindi nila ginawa yung obligasyon nila to exercise the extra diligence of a good father of a family. Yun. Kaya po may nangyaring disgrasya. Oo. Matanong ko lang po, Attorney Greg, pagka ganito po at gustong maghain ng complaint ang isang pasahero, dyan po ba sa LTFRB? Opo. Actually po, unfortunately hindi po namin na-monitor itong disgrasya na ito. Mm-mm. Isa rin yan sa nalabag ng Pangasinan 5-star kasi they are required To report. immediately inform Ay, to ay, ay. inform us in case of accident. Kaya po nagpapasalamat po kami sa serbisyo po ni Senator Raffy Tulfo dahil nga po ito nalalaman po namin na may mga ganito palang nangyari. Kasi hindi rin po ito na balita, hindi rin po ito na social media kaya medyo hindi po namin siya na-check. At pagkatanggap ko nga po Yes. pagkatanggap ko nga po nung galing po sa opisina nyo na police report, nag-agaran po tayo, nag-issue ng show cause order with preventive suspension po doon po sa franchise involved doon ng Kay unit na 5-star bus line. Opo, tama po. So ano po ang magiging next step ni Nanay Susan po para po matulungan namin siya? Kami po, kung pwede po, makapag-attend din po kayo doon sa hearing po na isi-set. Hindi ko lang po Okay, malaman kung anong schedule. araw, but I will send it to through your office po, attorney, Ayun. para po ma-inform po natin si Ma'am Susan. Ang bilis ng aksyon agad ni Attorney Greg Puwa Jr. Nakangiti na si Nanay. Attorney Greg, sasamahan po namin si Nanay sa tanggapan po ninyo. Magandang hapon po, Major Agabaw. At your end naman po, sir, nakala po ba natin yung lahat yung kabuuan po ng police report at yung mga insidente? Kasi mukhang hindi lang po si Nanay ang biktima dito. Tama po ba, Major Agabaw? Yes ma'am, meron po tayo. Kasi ang na-file po natin, nakapag-file po tayo actually ng case doon po sa nauna. Yung unang case po na final natin is reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury para po doon sa na-aksidente ng bus yung nabangga. Meron po bang, ilan po ba ang pumanaw? Yung pedestrian po natin. Oo, Oo po, Major, yung namatay. oo. At saka yung anak niya, yun po yung serious physical injury, yung 1-year-old po Oh na my bata. goodness. Then, accordingly kasi, based dun sa pagkikipag-usap namin kay Mr. Alfaro ng 5-star, Mm-mm. na yung passenger nila, dalawa kasi actually yung injured na passenger. 23 actually yung passenger nila that time. Oo. May dalawang na-injured. Si Ma'am Susana Lasam Soriano nga yung isa, then Yes. isang certain Ninita Abad Borja Okay. na injured na accordingly sabi nila sasagutin nila yan kasi pasahero naman nila yan, may insurance naman sila as O, yun passenger pala tulad eh. nga ng sabi ni Attorney Greg kanina, Okay. nasasagutin nila. So ang sa amin po, sinabihan na naman namin yung bus na kapag hindi nila nasettle lahat yan, hindi kami makakapag-issue sa kanila nung
mga certification na kakailanganin nila para doon sa release ng bus kasi yun ang pinapacilitate nila ngayon. Actually, yung driver ng bus natin is nakakulong pa rin ngayon, nasa custody pa rin ng PNP dahil na-inquest po natin siya, hindi pa po siya nakapagpiyansa. Okay. So, yun ang sabi nila sa amin noon kasi meron pa silang 2 case, attorney, na damage to property. Doon sa isang vehicle na pick-up na nadamay na natamaan nila sa daan at saka yung damage to property nung hospital na nabakod nila yung pedestal ng mga halaman nila. Kaya meron pa at saka yung 2 po na passenger nila, yun po ang hinihintay namin kasi once po na makapagbigay sila ng compromise, kasi ang sabi nila okay na sila, ang hinihingi po namin dito is yung compromise agreement nila kung meron po sila nagawa ng abogado. Ay, wala. Mukhang... Wala po silang Oo. wala pa po silang naibigay sa amin, attorney. Kaya nga po yung pamilya nung namatay is nag-file kami ng case dahil hinabol namin yung filing kasi Yes. hinahabol namin yung reglementary period para sa driver kasi kung hindi kami makapag-file is pakakawalan natin yung driver ng bus. Ngayon, So- ang nangyari kasi dito, attorney, kaya Oo. medyo nahihirapan yung driver din na ang sinabi niya kasi is nagkaroon, based dun sa initial investigation namin, na nagkaroon ng mechanical problem yung kwan natin. Mechanical Yung bus. problem yung bus. Kaya nagkaroon ng insidente na biglang nag-lock daw yung monobela. So Okay. yun ang naging sinabi niya Pero, na naging cause ng accident ng bus nila. okay. Pero nandyan po sa inyo, no, naka-impound yung bus. So, pwedeng dyan yung magiging check-up ay pag-check nung mechanical failure if at all. Yes, actually, attorney, nung nabangga yung bus, hindi kagad natin na idala dito sa ating tanggapan kasi nga hindi na umaandar yung bus. Kaya nagkaroon po sila ng pag-aayos doon sa mismong area at may mga pinalitang mga belt doon bago dinala dito. Okay. Kasi mahalaga yun, Shari, para yung punot dulo ng insidente ay matugunan para malaman talaga natin kung ano ang kabuuan na nangyari. But be that as it may, hindi mababago yung responsibilidad ng 5-star bus line. Major Agabaw, ito ba ang unang pagkakataon na ang 5-star bus line ay nagkaroon ng aksidente within your area of or jurisdiction nyo? According sa mga investigador natin, this is the first time pa naman na may nangyaring insidente ang nasangkot po ang 5-star bus line natin. Okay. Just the same, siguro magandang, hindi siguro, for sure, titingnan yan ng LTFRB kasi it goes into the behavior ng mga driver or kung anong klaseng pamamalakad meron ng 5-star. Kasi ito, sang-ayon sa ating mga netizens, marami daw talagang mabibilis na mga bus. Although hindi niya in-identify na si 5-star yan, tingnan na lang. Maraming salamat, Major Agabaw, no? Kailangan niyo po ba si Ma'am Susan para tuluyan na pumirma rin on the criminal aspect of the case para maging complainant? Yes po, ma'am. Yes po. Kailangan po namin siya para dun sa affidavit complaint niya. Attachment kasi natin din yun. Okay. At meron naman tayong dating record dito. Yun lang ang kailangan natin. Kasi dati naman naming nasabihan yung bus company Okay. na if hindi sila makapagbigay at magreklamo yung mga passenger nila at pupunta dito, wala kaming magagawa kundi i-file ang case dahil hindi nyo natugunan ang pangangailangan nila. Yun ang sabi namin sa kanila. But according to Mr. Jovel Amparo, is aayusin daw nila lahat ng mga naging biktima ng insidente na nakasangkot yung bus nila. Pero medyo mabagal lang kasi, attorney, yung galaw nung nung response nila, kaya medyo nagrereklamo. Katulad Oo. nga nito, yung pick-up natin na Nandyan. pag-aari ng Yeah. isang pulis din na Nako. hanggang ngayon, siyempre, kailangan niya rin, ang sabi niya sa amin, is kailangan niya rin ng sasakyan at nagkaroon sila ng initial na usapan ng bus company na ipapaayos yung bus niya. Kasi nung una, papalitan ng buo. Ngayon, ipapaayos na lang. Pero nag-demand Unahin din muna, itong si siguro, unahin muna natin itong mga pangangailangan sa katawan, ano, yung physical muna na injuries na nangyari dito sa ilan sa ating mga
pasahero. Si Nanay Susan po ay hindi pa nakapirma ng affidavit complaint dyan sa inyo. Tama ba? So, tutulungan namin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kung kinakailangan nga po, ma'am, kasama din ito si Ma'am Ninita Borja kung pupunta rin na sa amin, kung Okay. pwede na silang pumunta at ipapacilitate na namin lahat, ma'am, para minsanan po ang filing natin. Okay. Nandun yung reporter natin na si Jam sa Isabela. Okay? So, ganun muna ang gagawin natin. Yes At, po. maraming salamat po, Major Melchor Agabao Jr., ang Acting Chief ng Traffic Enforcement Unit ng Santiago City, Isabela. At lalong-lalo na kay Attorney Greg Puwa Jr., ang ating action agad. Kung meron tayong action agad sa mga OFW, ito naman yung action agad natin sa LTFRB. LTFRB. Yes, maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, saan po? Maraming salamat po. Salamat din po, ma'am, sa ginawa niyong tulong po. Malaking utang na loob ko po ito na baka kapag pa-opera na rin po ako. Yes, ma'am. Yes. Sige po, salamat po. Salamat po, ma'am. Sasamahan po kayo ng reporter po namin, ma'am. Sige Nandun po, po siya ma'am. sa Isabela ngayon. Sige po, Salamat ma'am. Salamat At din po. hindi